Kabanata 1276. Nasimangot si Mandy. Hindi siya bobo. Paanong hindi niya alam na ang isang tao mula sa Morgan Financial Group ay ang nangyari noong nakaraang oras? Ano ang mabuti na maaaring lumabas mula sa pagtawag sa kanya ni Eddie? Gayunpaman, ang mga pulubi ay hindi maaaring maging mga tagapili. Habang malapit nang tumayo si Mandy, inabot ni Harvey ang kanyang kamay upang pigilan siya. Mahinahon niyang sinabi, ang Morgan Financial Group ay nangangahulugang wala. Ano ang karapatan nila upang pilitin ang aking asawa na batiin sila? Nararapat ba sila? Katulad nito, ang atensyon ng lahat ay nalipat ngayon kay Harvey. Ang mga salitang lumabas sa live-in na asawa ni Mandy ay natigilan sila ng lubusan. Iyon ay ang Morgan Financial Group na pinag-uusapan niya. Paano maglakas loob ang isang tao na ito at walang paggalang sa Morgan Financial Group sa harap ng napakaraming tao? Paano niya masasabi iyon? Sinusubukan ba niyang patayin ang kanyang sarili? Lahat ay sumulyap kay Harvey, na parang kompletong buong tanga siya. Kumukulo si Zack sa galit. Sinulyapan niya si Harvey na galit, CEO Zimmer. Ano ang mali sa iyong asawa? Hindi niya binibigyan ng respeto, at mayroon pa siyang lakas ng loob upang manginsulto kay Mr. Eddie. Gumagawa ba siya ng sama ng loob laban sa Morgan Financial Group? Si Eddie, sa kabilang banda, ay biglang naalala ang isang nakaraang memorya nang marinig niya ang pangalan ni Harvey. Ang kanyang tingin ay nakarating sa kay Harvey. Isang nakasisilaw na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Naaalala ko na ngayon. Dapat ikaw si Harvey York ang pumihil sa Morgan Financial Group mula sa pagkuha ng Regency Enterprise sa auction dati. Narinig ko na ikaw ay driver ni Prince York, at ang dahilan kung bakit ka nang ahas na tumayo laban sa Morgan Financial Group. Ngunit ngayon, wala ka ng kinalaman sa Sky Corporation. Gayunpaman, nang ahas ka pa ring ipakita ang ganitong uri ng pag-uugali sa amin. Sa palagay mo ba talaga kami, ang Morgan Financial Group, ay natatakot na tapusin ka ng tama sa sandaling ito? Tumayo at lumuhad ka, ngayon. Kung gagawin mo, hahayaan kitang makaalis. Hindi mo magagawang madala ang mga kahihinatnan kung hindi man. Si Eddie ay sumulyap sa kay Harvey, mukhang wala siyang ibang gusto kundi bugbugin si Harvey hanggang kamatayan. Naunawaan ng lahat ang buong sitwasyon. Ang live-in na manugang na ito ay nakakasakit sa Morgan Financial Group dati, sa makatuwid ang kanyang katapangan. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, alam ng lahat kung anong panig ang dapat nilang piliin. Hinintay ni Dexter na gawin ni Harvey ang hiniling ni Eddie. Nang hindi tumalima si Harvey, siya ay sumigaw kay Harvey. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi mo ba narinig ang utos ni Mr. Eddie? Pumunta ka rito at lumuhad ngayon. Pagkatapos lamang si Mr. Eddie ay malugod na palampasin ang iyong kalokohan. Maaaring mabangkarote ni Ginoong Eddie ang buong Regency Enterprise sa kanyang mga salita lamang. Kailangan mong humingi ng pagkain sa mga lansangan. Tulad ng sinabi niya, mabilis na tumayo sina Mandy at Tasa. Tinitigan ni Mandy si Harvey ng isang lihim na hitsura, na nagpapahiwatig na dapat niyang gawin ang pareho. Siya mismo ay nagbigay ng labis na hindi pagkagusto sa Morgan Financial Group. Gayunpaman, ito ang kanilang teritoryo. Hindi mahalaga kung paano niya ito tiningnan, magiging matalino na bumaba sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Ang pakikipaglaban sa kanila ay hindi makakapagbigay ng pakinabang kahit na ano. Isang kahihiyan na si Harvey ay nanatili pa rin na parang isang bato. Sa katunayan, sininyasan pa niya na umupo si Mandy. Harvey, ano ka pa at nakaupo ka pa dyan? Tumayo at pumunta dito, ngayon. O mas gusto mo na si Mr. Eddie na inaanyayahan ka? Si Zack at Dexter ay napuno ng malubhang katwiran, handa nang salakayin si Harvey sa kanilang sariling pag-iisa. Hinintay ni Zack na magsalita si Mandy. Galit siyang dumura, CEO Zimmer. Ano ang bagay sa iyong asawa? Nais mo pa bang magpapatakbo ng iyong side? Magmadali at utusan siya upang humingi ng tawad kay Mr. Eddie. Kung hindi mo gagawin, pagkatapos ay maging handa na manirahan sa mga lansangan.
Samantala, si Harvey ay nagbubuhos ng isang tasa ng tsaa para sa kanyang sarili at hinayla si Mandy sa kanyang upuan. Wala siya gaanong pakialam sa mga kaguluhan na pinalaki ng mga tanga na ito. Ang mga mata ni Eddie ay nagliliyab sa galit habang siya ay sumulyap kay Harvey na nanatiling nakaupo. Siya ay isang duke sa The Empire of the Sun That Never Set, at nasiyahan sa isang prestihiyosong katayuan. Ngunit ang unggoy na ito mula sa Country Age ay nang ahas na huwag pansinin siya. Ang kanyang galit ay tumaas ng 10 beses nang makita niya na sina Mandy at Tasa ay nasa tabi ni Harvey. Ang parehong mga kababaihan ay mas kaakit-akit kaysa kay Tracy, na nakatayo sa tabi niya. Hindi lamang sila ay matikas, ngunit ang kanilang mga numero ay hindi magkatugma at pinalabas nila ang isang magalang na aura. Si Tracy mismo ay medyo maganda, ngunit mukhang siya ay tulad ng isang maluwag na hasi. Nakaramdam pa rin ng kontento si Eddie nang tumingin siya sa kanya, ngunit sa sandaling makita niya sina Mandy at Tasa, sinimulan niya agad na ihambing siya sa kanila. Alam ng mga panauhin na ang mga bagay ay hindi magtatapos ng mapayapa nang makita nila ang apoy sa mga mata ni Eddie. Malamig na sumulyap si Zack sa kay Harvey. Ang live-in son-in-law na ito ay talagang naghahanap upang mapatay ang kanyang sarili. Hindi ba niya napagtanto na siya ang may pinakamasamang katayuan dito? Siya talaga ay nang ahas na pukawin si Mr. Eddie sa ganoong paraan. Kung hindi niya sinusubukan na patayin ang kanyang sarili, hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Sinukat ni Tracy si Harvey na may malamig na panunuya. Darling, ang taong ito ay sobrang arrogant. Wala siyang pakialam sa iyo o sa Morgan Financial Group. Pinakawala ni Eddie ang isang makabuluhang ngiti. Matapos ang napakaraming taon na paglalakbay sa iba't ibang mga bansa, walang nang ahas na walang respeto sa kanya. Gayunpaman ang live-in na manugang na ito ay nagpatuloy sa pag-uudyok sa kanya ng paulit-ulit. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, maraming mga bodyguard na sama-sama sa karamihan ng tao ang lumabas. Tiningnan nila si Harvey na may mga mata na puno ng nakamamatay na hangarin. Narinig ko na lahat ng mga bodyguard ni Mr. Eddie ay mga retiradong Knights Templar mula sa The Empire of the Sun That Never Set. Nakakatakot ang kanilang katapangan sa pakikipaglaban. Ang bawat isa sa kanila ay nakikipagdigma. Tapos na si Harvey. Wala sa mga panauhin na naruroon ang nakakita ng gayong paningin. Lahat ay napasinghap at nagsimulang maisip ang pagkuha ng brutal kay Harvey na sinipa sa labas ng lugar. Sa ngayon, medyo nababalisa si Mandy. Pamulong siya sa kanyang asawa Darling, ang isang marunong ay alam kung paano maiwasan ang hindi kanais-nais na mga sitwasyon. Huwag itapon ang iyong buhay dahil dito. At pagkatapos, mabilis siyang humingi ng tawad kay Eddie. Ginoong Eddie, ito ang unang beses ng aking asawa na dumalo sa isang party na tulad nito. Hindi siya masyadong pamilyar sa mga patakaran dito, kaya't patawarin mo siya kung nasaktan ka niya. Pumalakpak si Eddie ng kanyang kamay upang mag-signal sa mga bodyguard upang magkalat. Siya ay sumigaw ng malamig, CEO Zimmer, maaari kong hayaan ang iyong asawa na makaalis para sa kawalang galang sa akin. Ngunit dapat kang sumang-ayon sa aking isang kondisyon. Ang puso ni Mandy ay lumaktaw sa isang natalo, ngunit siya pa rin ay nagyayaya sa kanyang sarili. Ano ang iyong kahilingan? Ito ay simple lang, pirmahan ang kontrata na ito. Kinuha ni Eddie ang isang kontrata at inihagis sa mesa. Ang bawat tao'y lumipat upang tingnan ito. Lahat sila ay napasinghap. Ang kontrata ng pagkuha ng Regency Enterprise. Ang mga taong naruroon ay walang mga tanga. Agad nilang naintindihan ang lahat. Mayroon lamang dalawang bida noong gabing ito sa party, ang Morgan Financial Group at Regency Enterprise. Ang natitira ay mga background props lamang, ang layunin ng Morgan Financial Group ay simple, at iyon ay upang pilitin si Mandy sa pagbebenta ng Regency Enterprise. Hindi alam kung anong uri ng mga pakana ang kanilang inihanda, ngunit ang pag-uugali ni Harvey ay walang alinlangan na binigyan sila ng pinakamahusay na dahilan upang may segowa ang kanilang mga plano, lahat ay nakatitig kay Harvey na naaawa. Ang live-in na manugang na ito ay marahil ay hindi maintindihan ang sanhi ng problema sa kanyang pagkagalit. Huminga ng malalim si Mandy. Nawala ng kulay ang mukha niya.
Tiningnan niya ang kontrata at agad na sumimangot. Ito ang pangalawang beses na may isang taong nais na makuha ang kontrol ng Regency Enterprise. Ang James mula sa Mordo ay nagbigay na sa kanya ng maraming presyon dati. Ngayon ang Morgan Financial Group ay nagdagdag ng presyon na 10 beses. Bibigyan kita ng 3 minuto upang isaalang-alang ito. Nasa iyo na pirmahan ang kontrata o hindi. Ngunit kung hindi ka pumirma, tandaan na ang Morgan Financial Group ay hindi papayagan ang isang taong nanang-insulto sa kumpanya. Tumawa ng malamig si Eddie. Ang kanyang mga bodyguard ay sumulong sa mga ekspresyon na malamig na yelo, na para bang sumabay sa deklarasyon ni Eddie. Ang kanilang dugo ay masyadong maliwanag, sapat na upang manigas ang buong karamihan na tao na may isang simpleng kilos lamang. Ang patay na katahimikan ay napuno ang lugar. Lahat ay huminga, at walang isang solong pagbuga ng hangin ang nawala. Alam nilang lahat na hindi ito gagawa ng mabuti upang masaktan ang Morgan Financial Group. Lumingon sila kay Mandy, na namumutla ang kanilang mga mukha. Tanging ang magagandang tingin ni Tasha ay nakadikit pa rin kay Harvey. Hindi niya sinasadya na naramdaman na ang taong ito ay hindi lamang mapapanood habang ang kanyang asawa ay pinipilit. Malapit nang abutin ni Mandy ang kontrata, tulad ng inaasahan, tumayo si Harvey at casual na hinawakan ito bago niya ginawang punitin. Tinapik niya ang kontrata sa pag-urong at itinapon ito sa lupa na parang basura. Ngumiti si Harvey, paumanhin, wala kaming balak na ibenta ang Regency Enterprise. Matapang, sobrang matapang. Ang tono ni Eddie ay kasing lamig ng yelo. Kalimutan si Harvey. Sa kanya, kahit na ang maalamat na si Prince York ay hindi pupunitan ang kanyang kontrata. Ang pagkilos na ito ay katulad ng pagtapak sa dignidad ng Morgan Financial Group. Hindi nila papayagan ang isang bagay na tulad nito. Ngunit ngayon na nangyari ito, hindi sila titigil hanggang sa naayos ang kanilang mga hinaing. Kahit na lumuhad ka ngayon, papatayin pa rin kita. Sigaw ni Eddie. Biglang lumapit si Tracy kay Harvey at nagsaboy ng baso ng champagne sa kanya. Gaano kakatapang na punitan ang kontrata ni Mr. Eddie, magsasaka ka. Lumuhad at humingi ng tawad ngayon. Kung hindi, hindi mo magagawang madala ang mga kahihinatnan. Ang natitirang mga nagmamasid na bisita ay napanood ang eksena ng hindi makapaniwala. Bago pa man pitikin ni Eddie ang kanyang galit, si Tracy ay naghahadjas na ng isang pag-aalboroto. Samantala, agad na sumulong si Zack upang gumawa ng kapayapaan. Harvey, paano mo lang mapunit ang kontrata ng ganyan? Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga termino, maaari mo lamang magalang na tumanggi. Hindi na kailangang magdulot ng isang kaguluhan. Magmadali. Lumuhad at humingi ng tawad kay Mr. Eddie. Kung tumaas ito sa isang pang-internasyonal na pagtatalo, ikaw ay nasa malaking problema. Nagmamadali din si Dexter, tama iyon. Magmadali at lumuhad. Si Ginoong Eddie ay isang mapagbigay na tao. Kung lumuhad ka, tiyak na patatawarin ka niya. Sa ngayon, ang mga opisyal ng gobyerno sa mga panauhin ay medyo natakot. Naruroon sila, pagkatapos ng lahat. Kung nangyari ang isang pagtatalo sa diplomatikong ngayon, sila ang unang masisibak. Sa lahat ng tao dito, si Zack ang may pinakatatakot. Di nagtagal, ang lahat na naruroon ay nagsabi sa kay Harvey, na hinihiling na lumuhad at humingi ng tawad. Hindi makapaniwala si Mandy na ang eksena ay naglalahad sa harap ng kanyang mga mata. Si Eddie ang nagpilit sa kanya na pirmahan ang kontrata. Ngunit bakit naging ganito? Na naging kasalanan ito ni Harvey nang ang lahat ng kanyang ginawa ay napunit ito. At gayon paman, mayroon silang apdo upang hilingin kay Harvey na lumuhad at humingi ng tawad. Anong uri ng kabaliwan na loika ito? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Hindi pinansin ni Harvey ang lahat. At sa halip ay sinulyapan ang kanyang damit. Binigyan ako ng asawa ko ng shirt na ito. Mahal na mahal ko ito. Galit ako ngayon, ngunit binibigyan kita ng isang pagkakataon. Sabihin sa ambassador ng The Empire of the Sun that never set na lumuhad at humingi ng tawad sa akin.
Kung hindi, hindi ko kayo pababayaan hanggang ang lahat ng ating mga hinaing ay naipaghiganti. Ano? Ang ambasador ng The Empire of the Sun That Never Set. Ang kanyang mga salita ay lubos na nakagulat sa lahat ng naruroon. Lahat ay natulala. Matapos ang 10 buong segundo, bumalik ang kanilang mga pandama. Harvey, galit ka ba? Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Nais mo ang ambasador ng The Empire of the Sun That Never Set upang lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Manggahas kang tanggapin ang paghingi ng tawad. Kung kumalat ang salita, ito ay isa sa alang-alang ng isang diplomatikong pagtatalo. Galit ka, hindi ka talaga nabaliw. Nararapat ka ba? Isa ka lang sa live-in son-in-law. Wala kang karapatan, kahit na suportado ka mismo ni Prince York. Si Zack at ang iba pa ay malapit ng mabaliw. Nalulungkot na napuno si Zack, kaya't halos siya ay masusuka na ng dugo. Hindi siya gagawa ng mga kaayusan para sa party na ito kahit na $150,000 kung alam niya na ang mga bagay ay magiging ganito. Mas malala pa ngayon, kung ang mga bagay ay tataas sa karagdagang, hindi lamang siya ang magdurusa. Kahit na ang kanyang ama ay hindi mapapanatili ang kanyang posisyon bilang isang opisyal ng gobyerno. Nawala din si Mandy. Alam niya na medyo may katayuan si Harvey at may magandang relasyon kay Prince York. Ang problema ay, hiniling niya sa ambasador ng The Empire of the Sun That Never Set, na ang lahat ng mga tao ay lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Ito ay kabaliwan. Si Mandy ay ganap na hindi makapagsalita. Ang labis na pagsasalita ni Harvey ay nakagalit kay Eddie, halos sumabog ang kanyang baga mula sa sobrang galit. Gaano ka katindi? Ikaw na unggoy ng bansa H. Alam mo ba kung sino ang ambassador ng The Empire of the Sun That Never Set? Siya ang statesman ng aming maluwalhating bansa. Mayroon ka bang ideya ng mga kahihinatnan kung ikaw ay iinsultuhin ang statesman? Kung hindi mo bibigyan ng aming bansa ng isang patas na pahayag, ang iyong bansa ay tapos na. Pagkatapos ay sumigaw siya sa kanyang mga bodyguard, ano pa ang hinihintay nyo? Ang marumi na ito ay nang insulto sa statesman ng ating mahal na bansa. Sirain ang kanyang mga paa. Ang kanyang mga bodyguards ay sumulong habang ang tinig ni Eddie ay kumupas. Bang! Ngunit ang kamay ni Harvey ay gumanti sa bilis ng kidlat. Kinuha niya ang bodyguard na naunang umabot, at pagkatapos ay pinilipat ang kanang kamay ng bodyguard na may lakas. Ang mga daanan ng sakit ay tumunog. Ang dating mga mandirigma mula sa Knights Templar ng The Empire of the Sun That Never Set ay hindi makakuha kahit isang solong pag-atake mula sa kay Harvey. Bang, bang, bang. Bago pa ang iba ay maaaring gumanti, itinapon na ni Harvey ang kanyang mga kamao at sipa kahit saan. Sa ilalim ng 1 minuto, ang lahat ng mga bodyguard ay nakahiga na walang malay sa lupa. Sakto habang lumakad si Harvey sa huling mukha ng bodyguard, isang hitsura na takot na naayos sa mukha ng bodyguard. Nakilala niya ang taong ito. Alam niya kung sino ang taong ito. Ang taong ito ay ang nag-iisang kamay na natalo ang alyansa ng 5 pinakamalakas na bansa na may sariling kapangyarihan. Bago siya, kahit na ang makapangyarihang Knights Templar ay mga hayop lamang. Ang mata ng bodyguard ay gamulong, at sa susunod na sandali, hinimatay siya mula sa takot. Ang tanawin sa gabing ito ay nagpukaw ang takot at nanginginig pati ang buto sa loob ni Eddie, hindi niya inisip na ganito si Harvey kalakas. Ngunit bago siya makagawa ng isang hakbang pabalik, si Harvey ay humakbang sa kanya at sinampal siya ng husto. Sampal. Ang ulo ni Eddie ay bumagsak sa mesa mula sa epekto, at sumunod ang kanyang nakakatakot na pag-iyak ng sakit. Kabanata 1300. Itinapon ni Harvey ang isang sipa, at agad na sinira ang tuhod ni Eddie. Crack! Pinakawalan ni Eddie ang isang hiyaw na katulad ng isang baboy na pinatay, at nahulog sa isang tuhod sa harap ni Harvey. Sampal! Pagkatapos ay lumakad si Harvey kay Tracy at sinampal siya ng husto hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Napakalakas ng sampal, tila naging baluktot ang kanyang mukha. Sa hindi bababa sa 1 minuto, ang dalawa na hayag na ipinagmamalaki ang kanilang pagmamataas ay dinala ngayon sa isang tuhod sa harap ni Harvey. Harvey!
Alam mo ba ang ginagawa mo? Nasuntok mo ang isang tao mula sa The Empire of the Sun That Never Set. Naghahanap ka upang patayin ang iyong sarili. Harvey, baliw ka ba? Umitim ang mga tanawin ni Zack at Dexter. Kahit na nais nilang ihinto si Harvey, wala silang lakas ng loob na gawin ito. Tumingin si Harvey sa kanila. Pagkatapos, siya ay casual na kumuha ng isang bote ng alak sa mesa. Bang! Ang tunog ng baso ay umalangaw habang ang bote ng alak ay sumabog. Ang ulo ni Eddie ay tumutulo na ngayon sa maraming mga dugo, at ang kanyang katawan ay gumagalaw sa buong takot. Hahampasin ko ang kanyang ulo sa tuwing may sinumang magbubuga ng walang kaparirikan. Tingnan natin kung lahat kayo ay maaaring makipag-usap ng higit pa kaysa siya ay makaligtas, sinabi ni Harvey na hindi sinasadya, walang malasakit ang kanyang mukha. Ang bawat tao ay tumayo bilang isang bato, lubos na nabigla. Hindi alam ni Mandy kung anong uri ng ekspresyon ang gagawin niya. Si Harvey ay medyo marahas na pabalik sa Niamhi, kung paano niya binugbog sina Don Zander at Zack Zimmer kasama ang hindi mabilang na iba. Hindi niya inaasahan na siya pa rin ang walang awa kahit na dumating dito, at sa Morgan Financial Group mula sa The Empire of the Sun That Never Set. Bumagsak ang ulo ni Mandy. Wala siyang ideya kung paano ayusin ang problema sa kamay. Inabot ni Harvey at gaanong sinampal ang mukha ni Eddie. Magmadali at tawagan ang iyong ambasador. Hinayla ni Eddie ang kanyang telepono sa gulat, na tinawag agad ang numero. Ambasador, ako ito, si Eddie. May tumama sa isa sa aming mga tao at hiniling na dumating ka at humingi ng tawad. Inagaw ni Harvey ang telepono bago matapos ni Eddie ang kanyang pakikipag-usap. Mahinahon niyang sinabi, dapat kang maging si Rupert, ang dating commander ng Knights Templar. Pinibigyan kita ng 10 buong minuto upang pumunta dito at humingi ng tawad. Dapat mong makilala ang aking tinig. Agad na nag-hang up si Harvey. Galit siya. Galit talaga siya. Ang lahat ng mga panauhin ay tumingin kay Harvey na parang nawala ang lahat ng kanyang katinuan. Baliw ang taong ito. Pinamamahalaan ni Eddie ang isang pagngisi na nababad sa dugo. Harvey, dahil alam mo na siya ang dating commander ng Knights Templar, dapat mong malaman kung ano ang gusto niya. Sa kanya, ang pagmamataas ng ating bansa ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Mabuti kung ininsulto mo lang ako, ngunit ininsulto mo pa rin ang aming maluwalhating bansa. Ikaw, at si Mandy Zimmer, at ang iyong buong pamilya ay lahat ay mamatay para sa kasalanan na ito. Si Harvey ay casual na kumuha ng isa pang bote ng alak, malamig ang kanyang mukha. Ang tunog ng pagbasag ng baso ay maaaring marinig muli habang bumagsak ito sa ulo ni Eddie. Pinakawalan ni Eddie ang isang hysterical na hiyaw. Gamulong siya sa lupa, hindi man lumuhad, nais niyang bantaan si Harvey, ngunit ngayon, hindi siya maglakas loob. Kabaliwan. Para kay Eddie, si Harvey ay isang kumpletong baliw. Tulad ng para sa natitirang mga panauhin, naguguluhan sila. Naramdaman nila na natapos na si Harvey. Hindi na magiging buhay ang kanyang buhay. Si Mandy at ang kanyang pamilya ay patay na ng walang oras. Naramdaman ni Mandy na parang tinamaan siya ng kidlat sa sandaling ito. Hindi mapigilan ang sarili, sinabi niya kay Harvey, "Darling, dapat tayong tumakbo. Ang karagdagang paglayo mula dito, ay mas mabuti."